Kamusta na po kayo? Kain po tayo, na. Kain tayo mga guys. Ang ulam ko po, nagluto po ako. Ulam ko, ano yan? Shanghai at saka hotdog. Shanghai at hotdog. Mabilis lutuin. Di ba? Usap-usap po tayo tungkol sa politika habang tayo ay kumakain. Di ba? Yan. Okay, usap-usap tayo. Okay. Late akong kumain guys kasi nag-live ako sa YouTube. No? Ako lang naman kasi mag-isa sa bahay. Kasi yung anak ko nasa school. Yung asawa ko sa trabaho. Sabi niya, hiya ka naman sa pamilya mo at mga apo mo. Paano ako mahiya sa mga pamilya ko? Pati pamilya ko. Marcos. Marcos kami lahat from Mindanao. Marcos, BBM, BBM from Mindanao. Ayaw namin sa Dutertards. Dahil ang mga Dutertards ay mga manggagamit at mga yun lang alam mo, lang alam na iba. BBM 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 kami ang buong pamilya BBM BBM wala kang magagawa BBM. Mga Duterte, mga bastos. Nilig magbanta. Mga bayaran. Diba? Yan ang mga Duterte. Mga bastos, mga bayaran. Okay. Okay, pag-usapan natin Ito kasing si Lucring. Itong si Lucring, may mga nagtatanong na itong si Lucring dapat nang matanggal sa pagka-reservist. Kasi isa siyang malaking kahihiyan para sa Armed Forces of the Philippines. Kahihiyan ang dinulot ni Lucring sa Armed Forces of the Philippines. At actually mga kaibigan, isa siyang malaking kahihiyan talaga, no? Nagkaroon tayo ng vice-presidente na ikinahihiya ng buong bansa. No? Ikinahihiya ng buong bayan si Lucring. Bakit? Kita mo mga kaibigan 22 countries. Yung kanilang mga media binalita ang isang vice-presidente ng Pilipinas nagmura at pagkatapos pinagbantaan ang Pangulo. Guys, that's absurd. That's so evil. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung gusto mong malaman ang tunay na ugali ng isang politiko, bigyan mo ng problema. Bigyan mo ng problema. Makikita mo kung sino siya, kung ano siya, at kung ano yung itinatago niyang ugali. Guys, kita nyo? Lumabas. Lumabas ang tunay na kulay ni Lucring. Kita nyo? Guys, ito between Lucring and PBBM. Tingnan nyo ito, makinig kayo maigi. Between PBBM and Lucring, sino ang the most
persecuted family. Guys, 1986 pinatalsik ang mga Marcos. Tinanggalan sila ng kanilang ari-arian. Lahat kinumpiska. Tinanggalan sila ng kanilang rights. Bilang isang tao, bilang leader ng bansa, mamamayan ng bansa, tinanggal lahat sa kanila. Hindi sila pinauwi. Tinanggalan ng rights. Si Apo Lakay na kahit patay na, ay ayaw pang ipalibing sa libingan ng mga bayani. Tinanggalan sila ng lahat ng kanilang rights bilang isang tao. At talaga namang buong mundo, inilipusta ang mga Marcos. Guys, grabe ang naranasan ng mga Marcos. Pero pagbalik nila sa pwesto, naging pangulo si PBBM. Ni isang Aquino, wala siyang pre-prosecute. Guys, ang ganda ng kanyang relasyon sa mga Aquino. And even, tinulungan pa niya si Chris Aquino para doon sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. In short, wala kay PBBM yung paghiganti. Wala kay PBBM yung galit. Wala kay PBBM yung hate. Guys, ilang dekada, talagang grabe ang nangyari sa kanila, pero never mong marinig kahit isang mura, kahit isang PI mula kay PBBM, wala kang maririnig. Kahit isang reklamo na, kayong mga Aquino, bakit nyo kami ganun na to? Wala. Kasi wala kayong maririnig kahit isa. Napakabuti ng ating Pangulo. Napakabuti ng mga Marcos. Kita mo, ganon pa rin ang ugali nila kung ano yung ugali nila nung sila ay nasa katungkulan. Pinatalsik sila, ganon pa rin ang ugali nila. Nakabalik na sila sa pwesto, ganon pa rin ang ugali nila. Walang revenge. Walang galit. Pero, look at Duterte's. Guys, kung titignan natin, napakaliit ng problema ng mga Duterte. Kung titignan natin, wala pa sa kalingkingan yung sinasabi niyang persecution di umano. Yung sinasabi niyang political persecution di umano, inaatake daw siya. Wala pa sa kalingkingan sa naranasan ng Marcoses. Pero eto, lumabas agad ang ugali ni Sara Duterte. Kasi ganyan talaga siya. Ganyan talaga ang ugali niya. Palapmura. Mapaghiganti. Puno-puno ng puot ang kanyang kalooban at ang kanyang kaisipan. Marami siyang bagahe. At talaga namang nandoon ang pagbabanta. Nagbanta siya kaagad na papatayin ang 3 tao. Take note, isa lang siya. Tapos 3 ang ipapatsugi niya. Grabe, di ba? Guys, dahil sa napakaliit na problema na kinakaharap ng mga Duterte, lumabas agad ang tunay na kulay ni Sara. O, di ba? Samantalang ang Marcoses, ibig sabihin, ganyan talaga ang Marcos. Mabait talaga ang Marcos by nature. Balahurain mo man, pakitaan mo man ng kagandahang loob, ayusin mo man ang trato, babuyin mo man sila, the same ang kanilang pinapakitang attitude. Meaning to say, yan talaga ang nature ng mga Marcos. Napakabait, napakapasensyoso, ibang saintly attitude, parang mga santo, parang santa, hindi makabasag ng pinggan, napakabuting tao ang mga Marcos. Pero ang Duterte, si Sara, kaunti lang ang nararanasan niya ngayon na sinasabi niyang atake. Pero eto, lumabas agad ang kanyang napakasamang ugali. Diba? So dito mga kaibigan,
kitang-kita natin na talagang grabe. Ito talaga mga kaibigan, ang ugali ni Sarah. So hindi na natin kinailangan na bigyan siya ng hindi na natin kinakailangan na maranasan pa niya na bigyan siya ng napakalaking problema, ng napakatagal ng problema na kanyang i-endure. Saglit lang saglit lang. Inilabas agad niya ang kanyang masamang pag-uugali. Meaning to say, yan talaga siya. So yung mga pinapakita pala niya noon sa DepEd, na kunwari ang bait niya sa mga bata, nagkukwento pa, isang kaibigan, yun pala, kaaway. Yung pinapakita niya sa bata na kunwari mabait siya, ay hindi naman pala talaga totoo. Yung pinapakita niya na pag nagsasalita siya, parang mahinahon, parang ang bait, pero hindi naman pala talaga totoo. Kasi eto na lumabas na ang tunay niyang ugali. Dahil lang sa napakaliit na problemang kinakaharap, lumabas na ang kanyang ugali na totoo. Diba? Unforgiving, mapagbanta, killer, ba? May mga kilalang hard killer. Kakatakot, di ba mga kaibigan? Sabi nga nung isang leadership, sagot ka, magtago ka na. Kapag naging pangulo yan, magtago ka. Ang sagot ko naman, hello? Ganyan ang pangulo nyo? Na gusto? Na mapaghiganti? Ano yan? Pag nagsilbi siya as President of the Philippines, wala na siyang gagawin, kundi paghihigantihan na lang niya lahat ng mga tao na kinagagalitan niya. So, ibig sabihin, wala na pala siyang ibang gagawin, kundi habulin at paghigantihan ang lahat ng mga oposisyon at lahat ng mga taong sa tingin niya ay naging balakid sa kanya. So, ngayon, inaamin niyo na ganyan nga ang inyong Pangulo. Ang Pangulo niyo na gustong iluklok sa pwesto, Sara Duterte o si Lucrin. Diba? Sorry na lang kayo kasi kami hindi ganyan ang Pangulo namin, BBM. Ang Pangulo namin, BBM, mapagpatawad, wala sa kanya ang paghiganti. Peace-loving people, peace-loving person. Ang Pangulo namin ay isang Pangulo na niyayakap ang lahat ng mga Pilipino. Dilawan ka, pinkrawan ka, Muslim ka, dati kang NPA, lahat gusto ng Pangulo natin. Lahat ay mapag-unite niya sa iisang misyon, ang palaguin at ibangon ang Pilipinas. That's my president. I'm proud. I'm very, very proud of my president. Thank God, salamat sa Diyos. Nagkaroon tayo ng isang Pangulo na talaga namang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Isigaw natin sa buong mundo, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang Pilipinas. Sa puso, sa diwa, pantay-pantay tayong lahat. Isigaw natin sa buong mundo, mabuhay ang Pilipinas. Kanta namin yan, elementary kami. Panahon ni President Marcos Sr., kanta namin yan. Kita niyo mga kababayan, memorize ko pa. Kasi kinakanta namin yan Kapag merong flag ceremony, kinakanta namin yan. Tsaka yung isa pa, yung may bagong silang, may bago ng buhay. Yan, mga kinakanta namin.
Batang 70s ito. Batang 70s. Oh, elementary ako. Kanta namin yan. Diba? Memorize ko pa. Ang ganda ng kanta na yan. Oh, yes. Sabi ni Lina Hakoben, yes, ang ganda ng kanta na yan. Memorize ko pa din. O, diba? Nakaka-relate yung mga ka-age ko dyan. Mga batang 70s. Diba? Kung saan tayo yung mga batang 70s na kapag umuulan, tayo lumalabas sa ating bahay at nagtatampisaw tayo sa ulan. Diba? At tayo ay naglalaro ng sungka, naglalaro ng mga syato, naglalaro ng patintero, naglalaro ng Chinese garter, naglalaro tayo ng rainbow rock, naglalaro tayo ng mga laro talaga, yung hide and seek, mga physical games. Ang dami natin mga kalaro, di ba? Ang sarap ng ating kabataan, batang 70s. Huwag ka mga kaibigan, tahimik. Pagsilang ko, wala pang martial law. Nagkaroon ng martial law, 1972. Naalala ko, declaration ng martial law. Nanonood kami sa TV. Andyan kami, nakapalibo. Tapos yung TV namin, yun yung parang aparador, yung bubuksan mong ganon. Yung TV yun. May ano siya, parang aparador. Ganon yung TV namin dati. Mga lumang TV yan. National. National pa ang tatak na kaibigan, no? So, manunood kami noon. Martial law. Si Apo Lakay, humarap siya sa television at nagdeklara siya ng martial law. Guys! Dali, subo lang ako. So mga kaibigan, tungkol sa impeach na yan, ako yung stand ko, I want impeachment. Gusto ko ng impeachment. No? Impeachment talaga ang gusto ko. Kasi, yung pag sinampahan ng kaso, aabot pa yan ng 3 taon, 4, 5. Gusto ko impeachment para talagang mawala na siya talaga sa katungkulan at talagang hindi siya pwede kahit barangay chairman. At bakit gusto ko ng impeachment? Kasi mga kaibigan, malaki kasi yung threat, no? Kapag hindi mo na-impeach yan, hindi yan titigil eh. Hanggat hindi nawawala sa kanyang landas ang Pangulo natin, hindi titigil yan. Naku, mga kababayan, naku talaga, mark my word, hindi titigil yan. Hanggat hindi nawawala sa landas niya ang Pangulo. At mga kaibigan, knowing the Caracas of Duterte, guys, 30K plus, ang kanilang, anytime pwede nilang, yung Pangulo natin, talagang pagbabalakan nila yan, guys. At ang kinatatakot ko, yung sinasabi, yung constitutional, yung ranking sa ating constitution, mga kaibigan, di ba? Na kapag nawala ang Pangulo, ang Vice Presidente, ang tatayo na Pangulo. Yan ang kinatatakot ko, mga kaibigan. Kasi, Diyos mio, ayoko magkaroon ng Pangulo na lukring. Ayoko magkaroon ng Pangulo na kapag galit siya, kaya niyang mag-hire at magpapatay ng tao. Ayoko magkaroon ng Pangulo na ang bilis-bilis mag-init ng ulo, ang bilis-bilis magalit at grabe ha, Philippine television, internet, magbabanta. Kung kaya niyang pagbantaan ang malalaking tao sa lipunan, how much more tayo na mga Pilipino? Baka wala nang banta-banta. Diretso na lang na ganun. Kaya mga kaibigan, gusto ko talaga kay Lukring, impeachment. Impeachment talaga ang gusto ko kay Lukring. Diba? Napakasama ng ugali ng Lukring. Guys, it's not acceptable. Hindi acceptable, guys. Sa isang gobyerno na sibilisado, sa isang panahon na sibilisado,
hindi acceptable ang kanyang attitude. Yung attitude ni Lukring, pang ano yan pang dark age, pang middle ages. Alam niyo ba yon yung kung paano ang buhay ng dark age, middle age? Alam niyo ba kung paano mamuhay nung middle age or medieval times? Alam niyo paano mamuhay nun? Well, mga kababayan, nung panahon ng medieval times o medieval era, walang batas. Walang batas-batas, mga kaibigan. Kung sino ang malakas, kung sino ang may kapangyarihan, kung sino ang nakakasurvive, siya ang maghahari. Walang batas-batas, medieval times. Pag meron kang gustong kitlin ang buhay, kitlin mo yung buhay niya. Wala sa yung uy, bawal yan. Walang batas. Yan ang medieval times, medieval era. Kaya nga, tinatawag siyang dark age. Kasi yan yung era na walang batas. Wala pang umiiral na batas, mga kaibigan, na kung ano ang gusto mo, kung sino yung pinakamatapang, sino ang pinakamatatag, yun ang magsusurvive. Yan ang middle age or medieval era. Yan, mga kaibigan, dapat dyan si Lukring. Bagay siya sa medieval era. Patapangan ng karakas ng mukha at kailangan palakasan. Tingnan natin kung kaya niyang mag-survive sa medieval era. Yung mga lalaki, kapag may mga gusto silang babae, gagahasain. Bagay si Digong doon. Walang magkano sa'yo kasi paano nga medieval era, ganyan Pasigaan, kung sino ang pinakasiga, sino ang siya ang magsusurvive. Diyan bagay ang mga Duterte. Hindi sila bagay sa isang sibilisadong panahon. Bagay sila sa isang panahon na barbaric. Kasi ang mga ugali nila barbaro Barbaric ang kanilang mga ugali. Hindi sila Kristiyano. Wala silang Christian values. Barbaro ang mga dutae. Barbaro. Sila ay mga barbaro. Walang mga pinag-aralan. Manyakis pa. Diba? Mga walang pinag-aralan ang mga bugok. Diba? Lahat gagawin kung gusto nila. Dali Tingnan nyo to. Ganito magsalita ang Vice Presidente nyo. Walang ka-finis-finis. Walang ka-torya-torya. Walang ka-breeding-breeding. No? Walang papupuntahan bayan na ito. Ganito magsalita ang inyong Vice. Wala silang tanong. Galit siya sa reporter. Sabi niya, anong tanong mo? Di ba? Barbaro. Utak mga kaibigan. Utak barbaro. Utak sanggado. Hindi siya civilized. Walang puwang sa mundo ng generation natin ngayon kung saan ang mga tao ngayon ay sibilisado na, may pinag-aralan. Etong ganitong klaseng tao, dapat bumalik sa Dark Ages, di ba? Galit yan. Di ba? Nanlilisik ang mata. Nanlilisik. Hopeless. Hopeless. Hopeless daw. Ikaw yun. Sabi ko,
Diba? Oh. We are on the road to hell. Oh, hopeless siya. Siya ang hopeless. At ang hilig niyang bumanggit ng hell. Palibhasa kasi, mga nakatira sila sa impyerno. Diba? Ang hilig-hilig na sa hell. Ang hilig-hilig na sa impyerno. Oh, doon sila bagay. Mga hopeless. Diba? Hopeless daw. Kayo ang hopeless. Ang ganda ng ginagawa ng Pangulo namin. Diba? At ang mga tao ngayon, talaga namang may pag-asa. O, nung pumunta nga kami sa Lucena, ang daming umiyak na mga senior citizen. Aba, dekada na daw nila hinihintay yung kanilang titulo. Ngayon lang nila natanggap sa panahon lang ni PBBM. At wag ka, ngayon lang mga kaibigan, sa panahon ni PBBM, siya lang ang nakagawa. At the best mga kababayan, binura ni PBBM ang lahat ng pagkakautang ng mga farmers. Wala na silang utang. Yung iba mga kababayan yung iba, 1.5 million ang utang ng farmers. Tumagal, dumami ng ganun, lumaki ng ganun kasi hindi talaga nakakabayad. Nagpapatong-patong na ang mga penalty. Hindi talaga nakakabayad, dekada na. Umabot ng 1.5 million ang utang. Pero ito, binura ng Pangulo natin ang pagkakautang ng mga farmers. At hindi lang isang farmers, buong Pilipinas, lahat ng farmers. Ang Pangulo lang natin ang nakagawa niyan. Bongbong Marcos lang, walang iba. Hindi nagawa ni Duterte yan. Dahil noon, ang ginawa lang ni Duterte, tsumugi ng tao. Yun lang ang ginawa niya, tsumugi ng tao, walang iba. Guys, ang daming napaiyak kahapon ay nung isang araw nung pupunta kami sa Lucena. Namigay ang ating Pangulo ng mga titulo ng lupa. At binigyan sila ng Certificate of Condonation, mga kaibigan. At meron pang financial assistance. Saan ka nakakita niyan? Marcos lang yan. Bongbong Marcos lang yan. Hindi yan nagawa ng Pangulo nyo na mga dutae. Hindi yan nagawa. Dahil ang Pangulo nyong dutae, selfish. Pinapayaman ang bulsa nila at bulsa ng kanilang mga Bongo, yung Michael Yang, ba? Kaya mga kaibigan, wala kayo. Wala yung inyong sinusuportahan, hindi mananalo yan. Kasi, isinusuka na yan ng taong bayan. Sinusuka ng taong bayan. Real talk tayo dito, sinusuka na yan ng taong bayan. Sinusuka na ng taong bayan yan. Wala na. Hindi rin mananalo. Tapos ano pa assuming ang gaga take note, assuming ang gaga. Panalo na daw siya noong 2022, nasa kanya daw ang presidency kasi panalo daw siya sa survey. Kung hindi ba naman gaga, kung hindi ba naman siya gaga, at napakabugok pa, sasabihin niya, panalo siya sa presidency dahil panalo siya sa survey? Ang babaw ng utak ng gaga. Sobrang babaw ng utak. Tingnan niyo ito makinig kayo. Kung natatandaan niyo, mga didishit, mataas ang survey ni Lokring dahil hindi pa si PBBM nagdideklara na siya ay tatakbo as President of the Philippines. Di ba yung maraming mga nananawagan doon, mga taga Davao, Sara Ran, di ba? Mga usually taga Mindanao lahat 'yan. At saka yung PDP laban, no? Pero mostly taga Mindanao. Let's Sara Ran. Yan, sila no, nanawagan. And then itong si Tikya naman, naglalabas si Tikya ng mga alam niya si Tikya, yung may survey firm sila, di ba, na makadidishit. Si Tikya, kilala niya yan, Malutikya. Naglalabas naman si Tikya, panalo daw si Lokring sa survey. Okay, sige, panalo sa survey.
Pero wag ka. Nung magdeklara si PBBM na siya ay tatakbo sa pagkapangulo, nataranta ngayon ang mga loyalista at ang mga Marcos supporters, nataranta lahat. At pati yung mga hindi bumoto ng ilang taon, nagsilabasan at nagparehistro. At marami doon, mga matatanda na talaga namang yumuyukod na sa lupa, nakatungkod na lang, hinahawakan, talagang halos binibit-bit na. Ako'y nagparehistro para lang makaboto kay PBBM. Kaya nga, di ba, nagulat si Garcia. Sabi, bah, grabe yung influx, mga kaibigan. Yung influx ng registered voters, biglang dumami. Kasi nga, yung mga loyalista, mga Marcos supporters, nung nagdeklara si PBBM na tatakbo, aba, talaga namang nataranta. At nagpuntahan, mga kaibigan, nagsipagrehistro, at talaga namang nagsipagboto. Kaya yun ang nangyari. Kaya yung sinasabi ni Lucring na panalo siya, hello Lucring! Yan ay panaginip mo lang, Lucring! Panaginip mo lang yan, Lucring! Hindi ka mananalo. Dahil si PBBM ang hinahanap ng tao, hindi ikaw. Salot kayo sa Pilipinas, mga DD sheets, mga Dutertards. Salot kayo sa Pilipinas. Salot, isa kayong malaking salot. Anong ginawa niyo sa mga Pilipino? Pinagtsutsugin niyo ang mga Pilipino. Mga Pilipino, mga bata, pinagtsutsugin niyo. Salot kayo, mga Duterte. Salot sa Pilipinas. Diba? Salot kayo. Wala kayong nagawang maganda sa Pilipinas. Mga salot. Dali, sadali. Ako muna yung susubo. Kumakain kasi ako, guys, eh. Huli na kasi ako nakakain dahil nag-live ako sa YouTube, no? Salot, mga Duterte. Kaya yung sinasabi mo, kiniklaim mo na panalo ka. Hoy, mahiya ka sa balat mo. Hindi ka namin kilala. Sino ka? Sino ka? Lucring! Para sabihin mo na panalo ka. Hindi ka namin kilala. Sino ka, Lucring? Sino ka? Hindi ka namin kilala. Samantalang si PBBM, bata pa yan, naka-shorts. Kitang-kita na yan, kilalang-kilala na yan. Naka-shorts pa lang siya, ha? At nag-aaral pa siya noon, elementary. Kitang-kita na alam na natin kung anong ugali ni PBBM, napakabuting bata. Kilala na. Pero ikaw, Lucring, kailan ka lumabas? 2016. Kung hindi pa naging pangulo ang tatay mo dahil din sa amin na mga loyalista at mga Marcos supporters. Kaya ang kapal ng mukha mo para sabihin mo. Kaya ang kapal ng mukha mo, Lucring, para sabihin mo na panalo ka. Kapal na mukha mo. Maghunos didi ka, Lucring. Ang kapal na mukha mo. Mas makapal pa sa adobe. Diba? Kapal na mukha mo, Lucring. Sobrang kapal na mukha mo, Lucring. Sobrang kapal na mukha mo, Lucring. Grabe. Hindi ka kilala. Lumabas ka lang 2016. Anak ni Duterte, anak ni Rodrigo Duterte na ginamit ang mga Marcos, kaya nanalo. Yun ka.
Pero nasaan ka? Nung bata ka, sino ka ba? Ano bang ginawa mo nung bata ka? Sino ka? Hindi ka namin kilala. Kaya tantanan mo kami sa kakasabi mo na ikaw ang panalo dahil hindi ka namin kilala, Lukring. Magunos dili ka, Lukring. Hindi ka namin kilala, Lukring. Lukring! Hindi ka namin kilala. Ang kilala namin si PBBM. Hindi ka namin kilala, Lukring. Mahiya ka sa balat mo kahit kaunti lang, kahit kaunting kahihiyan. Hindi ka namin kilala, Lukring. Mahiya ka sa balat mo. Para sabihin mo na ikaw ang nagdala? Hello? Hello? Hindi ka kilala. Lukring ha? Oh, mga didishits. Ferdinand Marcos Sr. 1949, naging kongresista na. Diyan nag-start, naging kongresista si Ferdinand Marcos Sr. 1949. Naging senador din siya at Senate President pa ha. Pagkatapos 1965, tumakbo Pangulo ng Pilipinas, nanalo. Natanggal lang siya 1986. So kung titingnan natin, from 1949 to 1986, ang kanyang career as a politician, kilalang kilala siya buong mundo. Lukring. Ang daming nakakakilala, siya pa, isa siya sa nag-forge ng ASEAN. Napaka-importanting tao, Ferdinand Marcos Sr. Gumawa ng napakaraming batas. Batas na hanggang ngayon ay ini-implement pa rin. Katulad na lang ng gumawa ng 13-month pay. Ferdinand Marcos Sr. yan. SSS. GSIS, mga pag-ibig. Hanggang ngayon, yung mga batas, yung mga infrastructure na ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. hanggang ngayon, andito pa rin. I-enjoy natin. Yung mga gumagraduate, yung mga nagtitake ng oath, PICC, kahit nga yung mga komunista na lumalaban sa kanya at against sa mga ginagawa nilang infrastructure noon, gumagraduate sa PICC ang mga walang hiya. Lukring. Kilalang kilala ang Marcos. 1949, meron ng Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya kung ikaw, Lukring, kung tumakbo ka lang sana, kung nagkaroon ka lang sana ng courage na tumakbo noong 2021 at 2022, nalaman mo sana na wala ka talagang botante. Bakit? Hello, dalawa lang ang naglalaban sa Pilipinas. Dalawang clan. Dilaw-pula. Real talk lang tayo dito. Dilawan lang at saka pula. Aquino lang at Marcos. Walang didishit, walang Duterte. Kaya kung tumakbo ka talaga nun, kung kinalaban mo talaga si PBBM, hindi ka talaga mananalo. Sa totoo lang tayo. PBBM mauuna yan. Papangalawa, Leni Robredo. Ikaw siguro pangatlo. Dahil sa pangalan mong Duterte. Pero real talk lang tayo dito. Kung tumakbo ka sana sa Pangulo ng Pilipinas, hindi ka mananalo. Unang-una mananalo, Bongbong Marcos. Pangalawa, Leni Robredo. Pangatlo ka lang dahil Duterte ka. Tandaan mo, dalawa lang ang political party dito sa Pilipinas na talagang mula noon pa 1970s. Dalawa lang yan. Dalawang pamilya. Marcos at Aquino lang. Kaya ikaw, Lukring, wala ka. Sana nga tumakbo ka na lang noon eh.
para nasaktan ka, para nakita mo ang katotohanan na wala kang butante. Madali sa'yo, bulunan ako. Tumakbo ka sana para nakita mo na wala ka talagang butante. Eto, Lukring real talk, i-real talk kita yung mga DD-sheets ngayon, i-real talk ko Ayan si Lukring, hindi talaga siya tumakbo. Kahit na ang dami ng panawagan, nag-iiyakan na daw yung mga nasa Davao, nag-ransarara, nag-iiyakan na raw, sabi nila, hindi talaga siya tumakbo. Kasi nakita niya wala siyang numero. At hindi siya confident na mananalo siya. Dahil, guys, solid North. Kung kakalabanin niya si PBBM, hindi siya mananalo solid North. NCR, Marcos ini. Dito nga lang sa amin Marcos Tapos Mindanao nga lang siya, hindi pa niya masolid ang Mindanao. May mga makamarcos pa dyan. Visayas lalong hindi niya makukuha yan. Nandyan ba naman si First Lady Romualdez? Tapos nandyan din si First Lady Araneta Marcos. Iloilo pala yan. Guys, hindi talaga. Kaya etong si Lukring, hindi siya nangahas na tumakbo as President of the Philippines. Remember, ipinaggigit nga nila yan, magsama sila ni Bongo? Wala talaga. Wala siyang lakas ng loob dahil alam niya talo siya. Pero eto, si Amy, si Amy Dutae, pumunta doon, sabi daw ni Amy Dutae, oy, mag-vice presidente. Pero yung iba naman yung lumabas na video. Kasi doon sa lumabas na video, ang sinabi ni Lukring, doon sa crowd, doon sa mga tao, sinabi ko kay BBM, gawin mo akong vice presidente. Gawin mo akong vice presidente mo, matutulungan kita. So, ibig sabihin, nagpresenta siya kay PBBM. Ipresenta niya ang sarili niya kay PBBM na gawin daw siyang vice-presidente kasi makakatulong daw siya. Hello? Ayun yung partido ng tatay mo, pinaparis ka kay Bongo. Bakit ayaw mong pumaris kay Bongo? Akala ko ba malakas ang Duterte? Akala ko ba malakas ang tatay mo? Kung malakas ang tatay mo, kung sino ang kanyang i-endorso, dapat panalo. Bakit si Bongo nun lumalabas 2%, 4%? Akala ko ba malakas si Duterte? Bakit si PBBM ang nanalo? Di ba? Doon pa lang iisipin mo na Kung malakas si Duterte, bakit hindi niya kayang ipanalo si Cayetano? Bakit hindi niya kayang ipanalo si Bongo? Hello tingnan mo siniraan ni Duterte si PBBM. Sobra ang paninira ni Duterte kay PBBM. Below the belt pa. Keso adik daw, keso bangag daw si PBBM. Keso wala daw tayong aasahan dyan kasi may bagahe daw yan. Keso si PBBM daw is spoiled brat kasi nag-iisa lang na anak. Keso ganito, ganyan, etc. Lahat na ng klaseng paninira ginawa ni Duterte. Sumama pa sa paninira yung mga bayaran yung vloggers. Ano sabi ni Bayad Bay? Dito tayo! Kay Isko tayo! Isko! At kay Sara Duterte. Ayaw ni PRRD kay Bongbong. Kaya si Isko tayo. Tapos dito tayo kay Sara, kay BP Sara. Nanalo ba si Isko? Hindi. Pikat sa inyong mata, pikat sa inyong kagaral. Hindi nanalo si Isko. Si Isko ang ang sinuportahan ng Duterte, si Isko. Hindi nanalo si Isko. Tapos sino pa? Mocha Uson, yung undersecretary ni Duterte. Ano sabi ni Mocha Uson? O kayo dyan, yung mga natitira dyan, mga Duterte.
Dito na tayo. Ayaw ni PRRD kay BBM dahil nagpupulburon, dahil may bagahe, spoiled brat. Kanya-kanya silang paninira kay PBBM. Si Vivian Velas naman, bangag yan. Ano yan, dito tayo. Kay ano tayo, ganyan. Siniraan nila ng gusto si PBBM. Oh. Kung talagang may power si Duterte, kung talagang marami siyang followers, guys, bakit pinabagsak na nila't lahat si PBBM? Landslide pa rin. Yan ang power ng mga loyalista at ng Marcos supporters. Nagkamali lang tayo eh. Nagkamali tayo dahil naniwala tayo kay PBBM. Kasi naman, si PBBM, siya talaga yung sinusuportahan natin dahil Marcos loyalists and Marcos supporters tayo. Nagkamali tayo nang sinabi kasi niya na suportahan natin si Sara. Kasi yun daw ang kanyang vice-presidente. Sana pala naniwala na lang tayo sa gusto natin kung sino yung gusto nating suportahan. Sana pala hindi na lang natin binoto itong si Lucreng. Kung alam ko lang na magkakaganito na ito palang si Lucreng ay ambisyosa, sana hindi na lang ito ang binoto natin mga loyalista at mga Marcos supporters. Hindi sana mananalo yung Lucreng, yung Lucret na yan na walang alam kundi mang-agaw ng gobyerno. Diba? Oh, napapahiya kayo. Kasi totoo yung sinasabi ko. Kasi kung may power talaga ang Duterte nyo, bakit hindi niya napabagsak si PBBM? Kung may power talaga ang Duterte nyo, bakit hindi niya naipanalo si Bongo? Napapahiya kayo. Ang nagpanalo kay Lucreng ay walang iba kundi si PBBM. Tingnan nyo ha. Bigyan ko kayo na ano. Diba, ginawa na't lahat ni Duterte, pati mga alipores niya para sirain si PBBM. Na huwag daw iboto, etc. Kasi bangag, etc. Kahit anong paninira. Pero nanalo, landslide. 31.6 million. Si Lucreng, 32.2 million ang bumoto Tingnan nyo si PBBM 31.6 million ang bumoto. Si Lucreng 32.2 million ang bumoto. Diba? Tingnan nyo. Lamang si Lucreng nang wala pang 1 million. Lamang siya. Kasi yung boto natin na 31.6 million, solid yan, Marcos. Ibinigay din natin kay Lucreng. Ibinoto din natin si Lucreng. Ngayon ganito yan. Yung 32.2 million na boto ni Lucreng, ibawas mo dyan ang boto ni PBBM na 31.6 million. Lumalabas na ang tunay na boto ni Lucreng, mga DDS, yung tunay na bumoto sa kanya, guys, wala pang 1 milyon pala ang mga DDS. Wala pang 1 milyon ang DDS. Wala pang 1 milyon ang boto ni Lucreng. Kasi nga, tingnan nyo logic. Logic na lang. Common sense. Guys, si PBBM, ang boto ni PBBM solid. Hindi siya pwedeng iboto ng Dilawan. Lalong hindi naman siya pwedeng iboto ng Pinklawan. Andiyan naman si Leni Robredo. At lalong hindi siya iboboto ng DD Sheets kasi siniraan nga ni Duterte si PBBM wag daw iboto So hindi talaga siya iboboto ng DD Sheets. At lalong hindi siya iboboto ng mga makaisko. At lalong namang hindi siya iboboto ng mga makalodi. At lalong hindi siya iboboto ng ibang mga fans ng ibang presidentiable. Ang boboto lang talaga kay PBBM, solid lang talaga, Marcos loyalists and Marcos supporters. And that is 31.6 million Filipinos. At yung 31.6 million Filipinos na yan,
ibinigay din natin ang ating boto kay Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte ay naging 32.2 million ang kanyang boto. Ngayon, oras na, maniningil na tayo. Ibabawas na natin ngayon. 32.2 million ni Sara Duterte, ibabawas na natin ngayon ang 31.6 million Filipinos. Lumalabas ngayon na ang supporter na lang ngayon ni Sara ay wala pang 1 milyon. Makes sense! Kaya naman pala hindi nila mapuno-puno ang EDSA. Kaya pala hindi nila mapuno ang EDSA. Nanawagan na sila't lahat. Nagbayad na sila't lahat. Hindi pa rin nila mapuno ang EDSA. Kaya naman pala, kasi wala na palang 1 milyon ang mga supporters ni Lucreng. Ay, nako. Ngayon, lumalabas na ang tunay, di ba? Dali guys ha. Subo muna ako. Alena, grabe paninira kay PBBM noong panahon ng kampanya. Lahat-lahat ginawa nila sa awa ng Diyos, di sila nagwagi. Correct. And take note take note. Nalaman natin na isa pala doon sa mga nagdi-disqualify kay PBBM, yung sinampan ng mga disqualification cases, isa pala doon, Bongo. Bakit natin nalaman? Kasi, pag tinignan mo kung yung pag-link ng mga tao, ang pinakadulo, Bongo. Diba? Si Bongo, ang pinakahuli, pinakadulo. Isa si Bongo sa nagpa-disqualify kay PBBM. At alam naman natin, pag si Bongo ang gumalaw, meron niyang basbas ni Rodrigo Duterte. Grabe ang ginawa nila. Pagwasak kay PBBM para lang hindi matuloy ang kanyang candidacy. Grabe yung pagsira nila sa pagkatao ni PBBM. Pero, dahil marami tayo, grabe ang power ng Marcos loyalists and Marcos supporters na nagsilabasan para magparehistro. Mga Marcos loyalists and Marcos supporters na hindi bumoboto kasi nga wala nang ganang bumoto. Pero nung nagdeklara si PBBM na tatakbo, parang naging parang nabuhayan tayo ng loob na sa wakas tatakbo ang isang Marcos. Nabuhayan tayo ng loob at nagsitakbuhan tayo nagsitakbuhan tayo sa COMELEC para magparehistro. Diba? Kaya mga kaibigan, kahit anong gawin nila ngayon, ilang araw na sila sa EDSA. Wala yan. You will fail. Mga DD sheets. Eto mga DD sheets ha. Okay. Tandaan nyo itong mukha ko. Tandaan nyo ang mukha ko. Admin Rich Komentarista. Eto, meron akong sasabihin. Pag nagtagumpay kayo sa inyong EDSA Revolution, hanapin niyo ako. Pupunta ako sa gitna ng EDSA Shrine. Pugutan niyo ako ng ulo. Sige, pugutan niyo ako ng ulo kung magtatagumpay kayo sa EDSA. Malakas ang loob ko dahil alam ko hindi kayo magtatagumpay. Malakas ang loob kong magsalita, napugutan niyo ako ng ulo kapag kayo'y nagtagumpay kasi alam ko, hopeless na kayo. Hindi kayo magtatagumpay.
kahit anong gawin niyo, kahit maglumpasay kayo sa kalye ng EDSA, kahit tumuwad-tuwad kayo dyan, pakita niyo ang inyong kigol o ang inyong labot, hindi kayo magwawagi. Hindi ninyo mapaparami ang tao sa EDSA. Alam niyo ba? Bigyan ko kayo ng hint, no? Alam niyo ba kung bakit nagtagumpay ang People Power 1986? Ang EDSA Rebellion? Guys, ang dumalo na tao sa EDSA Rebellion 1986, 2.2 million. 2.2 million ang dumalo na tao nung EDSA. Yan yun. Kailangan nyo ng 2.2 million. Meron ba kayo niyan? 1,000 nga. Wala kayo eh. 1,000 nga, wala kayo. Nag-aambisyon pa kayo na mapababa ang Pangulo. Hello? Kailangan yung mag-provide 2.2 million. At ito mga kaibigan, real talk tayo ha. Kung yung street na ng Davao, hindi nyo nga napuno. Davao na yan ha. Baluarte na yan ng Duterte. Kung yung street nga ng Davao, hindi nyo napuno sa people power niyo, EDSA pa kaya? EDSA pa kaya? Kung yung street ng Davao, hindi nga ninyo napuno, na baluarte na yan ng mga Duterte, EDSA pa kaya? Assuming mga ambisyosa ambisyosa to the max. Guys, punuin niyo muna yung Davao, no? Yung people power niyo sa Davao, punuin niyo muna ang Davao City. Ngayon, kapag kaya niyo nang punuin ang Davao City, saka na kayo mag-ambisyon ng EDSA people power. Diyos mio, EDSA nga, hindi nga nila mapuno, nag-aambisyon pa ng people power. Hello? Alam niyo ba? Alam niyo ba? Metro Manila. Marcos ang nag-dominate dito. Tingnan niyo yung resulta ng 2022 May 9 election. Tingnan niyo yung resulta. NCR. PBBM ang nag-dominate. Ang laki ng number. Ang laki ng boto ni PBBM. Tingnan niyo yung resulta. Makikita na yan. Laganap na yan sa social media. Inilabas ng Comelec yan. Tingnan nyo. Guys, maraming maka-Marcos, NCR. Pag sinabi mo naman na Norte, solid North. Pag sinabi mong Calabarzon, nako, Marcos hair, Calabarzon. Lalo na ngayon, ang ganda ng ginagawa ng Pangulo. Mas lalong dumadami. Ang mga talagang nagmamahal sa ating Pangulo, mas lalong dumadami. Kaya kayo mga Duterte, kayo mga DD Sheets, hanggang pangarap na lang kayo. Pangarap na lang ba o magiging makatotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Hanggang pangarap na lang kayo, mga DD Sheets. Kasi yung inyong presidente, Inday Lustay, Lukring, wala na yan. Wala na.
wala na. Uulitin ko, yung sinabi ko kanina, pag nagtagumpay kayo sa EDSA revolution nyo, pupunta ako sa gitna ng EDSA shrine at ready na ako magpapugot ng ulo. Diba? Malakas ang loob ko dahil alam ko na hindi kayo magtatagumpay. Ma'am, hindi nila titignan yan. Banlag na yung tama ng mga yan tulad ng tama ni Dutae. Correct po kayo, no? May mga tama na yung mga yan eh. Ay, nako. No? Kaya itong si Lucreng, assuming. Guys, alam niyo, sa totoo lang gusto ko nga makaharap yan si Lucreng para, pag nakaharap ko yan si Lucreng ulit, ipapamukha ko sa kanya yung mga sinabi ko ngayon na hindi siya kilala ng tao. Hindi siya kilala, guys. Diyos mio, hindi talaga siya kilala. Sino ba siya? Anak ni Duterte. 2016, lumabas siya. Kalbo, anak siya ni Duterte. Yun lang. Pero yung BBM namin, babata pa yan, naka-short lang, no? Naka-short. O, kilala na yan. Tapos, nung medyo nagti-teenager siya, sumasama sa kabataang barangay, sumasama yan sa mga pag namimigay ng mga relief, sumasama yan sa mga events, tapos nung medyo nagbibinata na siya, sinasama palagi ni FL, Imelda Marcos, tapos inuutusan pa ni Apo Lakay. Pag walang time si Apo Lakay pumunta sa ibang bansa, inuutusan niya si PBBM, ginagawa niyang ambassador. May mga picture yan. Guys. So noon pa lang, kilala na natin si PBBM. At alam natin na 10 taon siya sa London, nag-aral siya. Oxford yan, hindi yan kaya ng utak ni Lucreng. Guys, alam niyo ba Oxford? Para makapasok ka sa Oxford, kailangan ng ang talino mo. Wala doon yung pera-pera, hindi ganon. Sa 1,000 na nag-a-apply sa Oxford, ang natatanggap 100. Ganyan katindi. Kaya anong sabi ni Miriam Defensor Santiago? Kahit ano pa ang maging edukasyon ni PBBM sa Oxford, pero the fact na Oxford yan. Diba? Si Sara, si Lucreng, wala, doon lang siya, local sa Davao. Kick out pa, na-kick out. Diba? Kaya lumipat sa ibang law school kasi na-kick out doon sa una. Diba? Pangit ng record. Tapos, experience lang niya sa politika. Mayor lang. Si PBBM. Aba, PBBM, Vice Gov, 3 times governor, naging kongresista, naging senador. Walang-wala si Lucreng. Sa experience ng Pangulo namin, pagkatapos governor siya, ang laki ng achievements niya sa Ilocos Norte. Bangi windmill. Kita niyo mga kaibigan, governor siya, windmill. Di ba? Si Lucreng, wala. Tokhang. Ang achievement siya sa Davao, tokhang. Kaya wala kayo. Walang binatbat. Yung inyong Lucreng kay PBBM. Wala. Talagang assuming lang siya. At puro lang siya, bunganga, pagmumura, pagbabanta. Pero ang Pangulo namin, chill. Professional.
ang Pangulo namin, napakabuting tao. Walang revenge na lalaman. Walang galit sa puso. Napakabuting tao. Diba? Kaya naman, ang Pangulo namin, pinagpapala ng Diyos. Diba? Mm. Tama mga kaibigan, no? Pinasaya na naman niya yung mga bata na nasa orphanage. Guys, hindi nagawa ni Duterte yan. Mga bata na nasa orphanage, pinasaya na naman niya. Oh. Pinakain niya. Itong kahapon yata yun, mga kaibigan niya. Pinakain niya, binigyan niya ng mga regalo, nag-Christmas party sa mga orphanage. Hindi nagawa ni Duterte yan. Tapos, ayan, lighting ng Christmas tree. Ayan, uumpisahan yan mga kaibigan. Pag papapasukin na naman ng mga tao sa Malacanang. Makakatikim na naman tayo ng puto bongbong, ng hot chocolate, kape, bibingka. Hala, galing. Hindi nagawa ni Duterte yan. Yung mga ginagawa ngayon ni PBBM para sa tao, para matikman ng taong bayan, paano ba pumasok sa Malacanang? Paano ba kapag kumakain tayo sa Malacanang? Paano bang hindi yan nagawa ni Duterte. BBM lang yan. Yan ang presidente ko. Sinasama niya ang mamamayang Pilipino. Hindi niya pinagdadamot ang Malacanang. Hindi niya pinagdadamot ang buwis ng taong bayan. Nakakatikim ang mga Pilipino ng buwis ng taong bayan. And even kahit nung birthday niya, grabe mga kaibigan, nung birthday ni PBBM, buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga public hospitals doon, mga government hospitals, yung may mga bills, guys, yung mga hindi na halos makalabas dahil sa sobrang laki ng bill. Anong ginawa ng Pangulo? Guys, ang Pangulo lahat ang nagbayad. Naniniwala ako mga kaibigan, hindi yun kinuha sa kaba ng bayan. Naniniwala ako na kinuha yan sa bulsa mismo ng ating Pangulo. Sa bulsa ng ating Pangulo. Siya ang nagbayad. Grabe mga kaibigan, milyon-milyon. Hospital bills ng mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga hospital, mga government hospital kung saan yung mga ward department, yung mga mahihirap, ang Pangulo lahat ang nagbayad. Ang Pangulo lahat ang nagbayad. Tapos sa Malacanang naman, sa Malacanang, nandoon yung mga Jollibee, KFC, iba-ibang mga yung mga fast food, mga ng pagkain, nandoon sa Malacanang. Tapos open lahat, kahit nga pulubi. Nung nagpunta ako, parang may mga pulubi, nagpunta doon, may mga nakatsinelas, open lahat. Yung iba, gusgusin pa, nakapila doon sa Jollibee, nakapila sa Ang daming pagkain, bumabaha. Nagawa ba ni Duterte yan? Hindi. Hindi nagawa ni Duterte yan. Sinong pinapapasok ni Duterte sa panahon niya? Mga bugaw at mga babaeng bayaran. Nino Barsaga. Ang nag-leak niyan si Nino Barsaga at Maharlika. Diba? Ito daw si Nino Barsaga, inamin niya talaga na siya ay bugaw. Nagdadala siya ng babae, 125,000. Bawat ulo ng babae, 125,000. Si Bayadbay, nagmamalinis. Hindi daw siya nagbubugaw. Pero, ibinuko siya ni Maharlika na nagbubugaw siya ng babae sa Malacanang. Sa panahon ni Duterte, ang pinapapasok sa Malacanang, mga babaeng bayaran. Yung Malacanang, ginagawa nilang sex den. Ginagawa nilang motel. Kaya literally, meron doon taga Malacanang, mga kaibigan, noon nagsabi, ang Malacanang daw, in the time of Duterte, amoy sunrocks. Alam niyo ba yung pag sinabing amoy sunrocks? Guys, amoy, ano ba tawag doon? Yung
amoy sperm ng lalaki. Literal sabi nung yung Malacanang daw sa panahon ni Duterte, amoy sunrox daw. Amoy sperm ng lalaki. Kasi nga, ginagawa nila, hindi lang isang beses hindi lang, sabi ni Nino Barsaga, mga kaibigan, hindi daw niya mabilang kung ilang beses siya nagdala ng mga babae sa Malacanang. 125 isang ulo. Guys, ito imagine nyo, kung halimbawa, sabihin na lang natin na every month, 2 beses magdala. Kunwari every month, 2 beses magdala. Ilan na yun sa isang taon? Ang dami, di ba? At hindi lang naman isa na government official ang dinadalhan. Baka nga si Mang Kanor, tumitira din yan ng babae. Oh. Tapos, ano ang pagbayad niyan? Buwis ng bayan? Pera ng bayan? Kaya sabi nung panahon ni Mang Kanor, amoy sunrox daw ang Malacanang. Paano ba naman? Nagtatalsikan siguro yung mga nila doon. Ginagawa nilang sex din ang Malacanang. Oh. Hindi ako nagpasabog niyan. Oh. Nino Barsaga, Maharlika. Sila ang nagano niyan. Dahil sila ay mga DDS. Tapos galit na galit kayo ngayon na si PBBM ang pinapapasok sa Malacanang, pamilya, mga bata. Tingnan nyo nagpapapunta pa ng mga rides sa loob ng Malacanang para lang makasakay ang mga bata na hindi nakakasakay ng mga rides dahil alam naman natin ang mahal ng Enchanted Kingdom, ang mahal ng Fiesta Carnival. Pero doon, nakakasakay ang mga bata free sa Malacanang. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng pangulo? Ngayon lang yan sa panahon ni PBBM. Siya lang ang nakagawa niyan. Si PBBM, concerned siya sa mamamayang Pilipino, pamilya. Pamilya. Kasi naman, si PBBM, buo ang pamilya. Si Duterte naman kasi babaero talaga yun. Wasak ang pamilya. May first family, may second family, may mga girlfriend pa. May anak sa labas, may tunay na anak. Kaya wala siyang pakialam. Kaya ang inaano lang ni Duterte, mga babaeng bayaran. Di ba? Wala siyang pakialam sa pamilya. Pero si PBBM, family ang pinapapunta sa loob ng Malacanang. Pamilya talaga. Di ba? Nasasaktan kayo niyan, pero katotohanan yan. Di ba? Nasasaktan kayo, pero katotohanan. Correct po kayo. Makitid talaga ang utak ng mga hindi nakakaintindi, nakaka-appreciate sa ginagawa ni PBBM. Makitid ang utak nila. Wala silang moralidad. Galit nga sila kapag yung magsasalita ka na bawal ang pumatay ng tao, galit sila doon. Kasi para sa kanila, normal ang pagpatay ng tao. Pag nagsasalita ako tungkol sa Bible, galit din sila. Ayaw nilang magsasalita ka tungkol sa Biblia. Kasi erehes kasi ang kanilang idolo. Erehes, walang Diyos. Minumura ang Diyos. Kaya sila, ganoon din, galit sila pag magsasalita ka ng magaganda. Magsasalita ka tungkol sa Christian values, galit sila. Pagsasabihin mo naman na tungkol sa mga na bawal yung manyakis, ganyan galit din sila. Okay lang daw ang manyakis. Okay lang daw yan. Ganyan ang mga DD sheets. Wala silang moralidad. Wala talaga. Mana-mana lang
yung sinusuportahan mo, walang moralidad, ganun ka rin. Di ba? Mahal na lang. Bakit tinanggal yung PAC ni PBBM? Bakit daw tinanggal yung PAC? Yan. Dali natin saglit Tanong ng tanong itong isang to Sigurado ko mapapahiya na naman to Mapapahiya na naman to. Lahat naman ng mga ito napapahiya sila Okay, tingnan natin Okay. Tingnan natin yung Executive Order number 1 ni PBBM. Okay. By the President of the Philippines, Executive Order number 1, reorganizing the Office of the President, including the immediate offices and agencies under or attached to it, and the Common Staff Support System, abolishing the Presidential Anti-Corruption Commission and the Office of the Cabinet Secretary. Whereas, in the face of current health and fiscal crisis, the administration endeavors to achieve a comprehensive and meaningful recovery through a just allocation of resources and a simplified internal management and governance of the office of the President and its immediate offices and common staff support system. Whereas, in order to achieve simplicity, economy, and the efficiency in the bureaucracy without affecting disruptions in internal management and general governance, the administration shall streamline official processes and procedures by reorganizing the office of the President proper and the various attached agencies. Okay mga kaibigan, naano ko na. Okay. So, ito, sagutin na kita. Bakit tinanggal ang PAC? Isa lang. Ni-reorganize at inayos yung mga bureaucracy at tinanggal yung mga redundant agency. Tinanggal yan kasi ang Pangulo natin, unang-una sa lahat, alam niyo naman na ang Pangulo natin ay Ilocano. Ilocano. Hanggat makakatipid tayo, magtitipid tayo, di ba? Kasi yung PAC na yan, under yan sa Office of the President. Unang-una, mga kaibigan, tama lang yung ginawa ng Pangulo. Kasi meron naman tayong agency na talagang nag-handle ng mga tungkol sa mga korupsyon na yan Meron tayong agency, no? So, tama lang yon para sa akin. At isa pa, mga kababayan, alam niyo ba kung sinong unang-unang nakinabang nito? Alam niyo ba kung sinong unang-unang nakinabang sa pagtatanggal ng PAC? Si Duterte. Rodrigo Duterte ang unang-unang nakinabang nang tanggalin ni PBBM ang PAC. Si Rodrigo Duterte ang unang-unang nakinabang. Alam niyo kung bakit? Guys, hindi na siya maiimbestigahan sa PAC. Ang daming katiwalian. Hindi na siya maiimbestigahan. Kasi kung titingnan natin, yung administrasyon ni Rodrigo Duterte na tapos na yung 6 na taon, dapat imbestigahan siya dyan Kasi tapos na yung 6 na taon niya at maraming naglalabasan. Pero tinanggal. Pero kung titingnan natin, tama din naman na tinanggal ng Pangulo yon para nga mag-streamline, makatipid tayo, kasi redundant. Marami ng mga agency na nag-handle ng mga issue na ganyan. Di ba? So, tama lang yon. At isa pa, mga kaibigan,
Nakita din ng Pangulo natin, mga kaibigan, na ang opisina ng PAC na yan sa pamumuno dati ng isang, I think, Greco Bellica, guys, wala namang na-achieve. Walang na-achieve yung PAC under Greco Bellica. Remember, sino yung doktor na nakulong? O, lagay nyo nga, sino yung doktor na nakulong? Nakalimutan ko yung pangalan guys eh. Pakilagay nga sino yung doktor na nakulong. Itong doktor na to, ng Basilan, mga kaibigan, nagmi-mission yan ha. Pumupunta yan sa mga lugar sa Basilan para mag-medical mission. Pero, nakita niya mga kaibigan, merong katiwalian sa kanyang lugar. Katiwalian! At merong, bukod sa katiwalian, meron pang kasamang droga. In short, drug lord. Pumunta ngayon siya sa opisina ng PAC kay Greco Bellica para magreklamo. Anong nangyari sa doktor na ito? Instead na tulungan, anong nangyari sa kanya? Ikinanta siya doon sa mayor ng Basilan. Anong nangyari sa kanya? Ina-ambush siya ng ina-ambush. Meron nga siyang opera dito dati. Meron siya dito kasi ina-ambush siya ng ina-ambush. Pero walang ginagawa yung PAC na pinamumunuan ni Greco Bellica. Walang nagagawa. Nakita yan ng BBM administration. Nakita ng Marcos administration yan. Yung mga record, parang wala namang nagagawa itong administrasyon na to. Tanggalin na to. Kasi si Duterte lang naman ang nagbuo nun eh. Si Duterte lang. At hindi naman yan nakalagay sa saligang batas natin eh. Kumbaga, ginawa-gawa lang ni Duterte yan para yung kanyang Greco Bellica, meron siyang mapaglagyan. Yung tao niya, meron siyang mapaglagyan. Kaya gumawa siya ng PAC. Pero kung titingnan natin, wala naman yan, hindi naman yan kasama sa konstitusyon natin, hindi naman yan nakalagay, hindi naman yan batas. Make sense? Yun ang katotohanan. Di ba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Hindi si PBBM ang makikinabang. Si Duterte ang nakinabang doon sa PAC, sa pagkawala ng PAC. Kasi tapos na yung administrasyon niya eh. Dapat siya dapat yung ini-scrutinize. Yung administrasyon niya ang dapat na iniimbestigahan ngayon kasi tapos na siya eh. Pero hindi na nga siya maimbestigahan doon kasi tinanggal nga yung PAC. Diba? Si PBBM, wala. Immune ngayon si PBBM. Meron siyang immunity 6 na taon hanggat presidente ang pangulo natin. Hindi siya pwedeng sampahan ng kaso. Kung gusto niyo siyang sampahan ng kaso, mag-antay kayo matapos ang kanyang 6 na taon. Pag natapos ang kanyang 6 na taon, saka niyo siya sampahan ng kaso. Yun. Pero hanggat presidente pa si PBBM, hindi siya masasampahan ng kaso dahil siya ay merong immunity na tinatawag. Diba? Ano ang meaning ng pagmamano ng mga Marcos kay Inday Sara before the election? Sino pong nagmano? Sino pong nagmano? May nakita akong picture, si Irene. Si Irene. Baka naman guys, si Irene, alam niyo naman, si Irene po, napaka magalang. Sobrang respectful. Yun ang nakita ko lang nagmano si Irene Araneta. Sobrang magalang si Irene, guys. Kung makita nyo sa in person, kahit nga yung labandera,
kahit nakatulong, aba grabe, ginagalang niya, sobra mga kaibigan, halos magmano siya. Ganun ang ugali ni Irene. Sobrang napakabuti na tao. Araneta yan. Mayaman yan, grabe ang kayamanan yan. Guys, pero napaka-humble. Kahit nakatulong, talaga naman. Guys, grabe, ang humble. Walang-wala talaga yung mga Duterte. Mga Duterte, mga bossy na parang akala mo mga Diyos. Akala mo sino ang gagaling. Akala mo kung sino kung umasta. Akala mo ang yayaman. Nakuha naman nila sa kanilang yaman, di ba? Gera na lang Mindanao versus Luzon. Oh. Dutae yan, dutae. Mahilig sa gera eh. Yung mga MNLF nga, ayaw na nga ng gera eh. Tingnan nyo ha. Very ironic ang mga dutae ha. Galit na galit sila kay PBBM. Wag na daw natin ipaglaban ng West Philippine Sea. Magkakagera daw tayo. Diyos mio. Ako sa totoo lang ha, kung yung pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea ay magre-resort yan sa gera, mas pipiliin ko pang makipaggera sa China kaysa ibigay ang West Philippine Sea. Pero itong mga Duterte, ayaw nilang makipaggera sa China. Gusto nila makipaggera sa Luzon. Dahil sa mga Duterte, Diyos mio, pinaglalaban niyo mga Duterte, kaya kayo makikipaggera. Kaming mga Marcos, makikipaggera kami para sa bansa. At makikipaggera kami sa ibang bayan, sa ibang lahi, para ipagtanggol ang bansa natin. Pero kayo, mga Duterte, mga didishits, makikipaggera kayo sa Luzon, sa kalahi ninyo, para lang ipagtanggol yung mga Duterte. Ay, ang bubugok na mga putang ina. Ang bugok niyo. Mga gago kayo. Ang bubugok niyo. Grabe ah. O sabi ng isang Duterte, I love China. Punta ka na sa China. Punta ka na dun. Open ang door ng Pilipinas, no? Open. Punta ka na ng China. Sige. Punta kayo. No? Kung para sa inyo maganda ang komunista, punta kayo dun. Walang pumipigil sa inyo eh, Diyos mio. Gusto nga namin mawala na kayo dito sa Pilipinas eh, para mawala na mga toxic eh. Kasi kayo ang toxic dito sa bayan natin. Kayo ang toxic sa bayan natin. Kaya kung gusto nyong umalis, umalis na kayo, magsilayas na kayo sa Pilipinas, mga gonggong. Layas! Hindi namin kayo kailangan. Lumayas kayo. Isama nyo na yung ano nyo, yung lukring nyo, tsaka yung si Dutae. Sama nyo na lahat. Magsilayas kayo, pumunta kayo ng China. Mga gunggong. Mga bugok kayo, punta na kayo sa China, mga bugok. Hindi namin kayo kailangan dito. Ayaw nyo sa Pangulo namin, layas! The door is open! Layas! Layas kayo! Mga didilis. Ang mga didilis, may passes na yan papuntang impyerno. Mahal kong Pilipinas. Correct. Punta na kayo impyerno. Yung si Lucring, presidente daw siya ng impyerno, punta na kayo. Tapos si Mang Canor, vice-presidente ng impyerno, punta na kayo dun. Kayo yung mga alagad, di ba? Punta na kayo. Doon na kayo. Huwag na kayo dito para maganda ang Pilipinas.
para tuloy-tuloy ang pag-unlad namin. Umalis na kayo dito sa bansa naming sinilangan, sa mahal naming bansa. Umalis na kayo, mga gunggong. Punta na kayo impyerno. Noon pa namin gusto na kami-kami na lang dito, no? At may ibang ano naman dito. Dito naman ang dilawan, ang pinklawan. Oh, 'di ba? Oh, kami-kami na lang dito. Mga Marcos supporters, Marcos loyalists, pinklawan, dilawan, kami-kami na lang. At saka yung mga naiwan ng mga komunista na ay umalis. At least yung mga pinklawan at dilawan hindi bitter, 'di ba? Marami sa kanila sumusuporta na rin sa Marcos. Kasi nakita nila na maganda naman ang ginagawa. Kahit na si Leni Robredo, anong sabi ni Leni Robredo? The current administration is on the right track. Maganda naman daw ginagawa ni PBBM, mga policy, West Philippine Sea. Kaya kayong mga DD sheets, kayo ang magsilayas dito. Wala kayong puwang sa Pilipinas. Walang puwang ang mga bangag at ang mga adik sa Pilipinas. Magsilayas na kayo ng mga DD sheets. No? Yun. Layas na, DD sheets. Mga dutae, adik. Correct po kayo, adik talaga mga dutae. No? Tama po yung sinabi nyo. Sandali, i-ano ko lang yung at magkakape ako. Kape, tapos na ako kumain, magkakape na ako. Inggit sila, inggit ang mga DD sheets. Inggit ang mga DD sheets, inggit sila. Nainggit ang mga DD sheets, inggit. Kakape ako, kakape. Coffee. Guys, alis na muna ako Kasi maghugas na ako ng plato ko, tapos magkakape ako. Babalik ako mamaya, no? Usap ulit tayo. Yan, usap ulit tayo mamaya, guys. No? Maraming salamat sa mga nanood. Paki-follow na rin po yung aking YouTube channel, Admin Rich. At yung aking Facebook page, Admin Rich Comentarista. At paki-follow nyo na rin po itong aking TikTok channel. No? Bye! Please follow my page, Admin Rich. Yung mga nasa YouTube, follow niyo pong aking YouTube channel, Admin Rich. At yung aking Facebook page, Admin Rich Comentarista. Bye! Bye! God bless!